Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Davao Local News Mindanao by Brigada News. Title, 4 million worth of illegal pulveron seized in Davao City parcel warehouse. Nakahuli daw ng mga otoridad ng milyones na halaga pinagbabawal na gamot. Kaya lang, wala namang may-ari. Sino ang may-ari? Tanim, ano ito? Tanim pulburon. Authorities seized millions of pesos worth of illegal pulburon believed to have been shipped through parcel delivery into Davao City following a warehouse raid in Barangay San Isidro, Bunawan, Davao City. Akala ko Bunawan, Agusan del Sur. Hindi pala, mayroong Bunawan, San Isidro, Bunawan sa Davao City. The operation was conducted by the Philippine Drug Enforcement Agency in coordination with the National Bureau of Investigation and Philippine National Police. During the raid, authorities recovered various Mary Jane products, including Mary Jane Kush, Mary Jane rolls and bricks, as well as vape pens containing Mary Jane oil. Alam nyo na yung Mary Jane, ha? The seized items were estimated to have a total value of nearly 4 million pesos according to law enforcement officials. Investigators said the illegal pulveron were discovered inside parcels stored at the warehouse of a well-known delivery company. Tanong, ano itong delivery company na ito? Bakit hindi nila pinangalanan? Di ba? The shipment was allegedly intended for distribution within Davao City. All confiscated pulveron are now under the custody of PIDEA Region 11 for proper documentation and further investigation. Authorities are currently working to identify the individuals or groups responsible for sending and receiving the illegal shipments. The delivery company involved has not been publicly named as the investigation continues. Law enforcement officials said the operation is part of the intensified efforts to curb the entry and distribution of illegal pulveron through courier and parcel services, which have increasingly been used by traffickers to avoid detection. The investigation remains ongoing and authorities said additional details will be released once available. Okay, connecting the dots. Kahapon may nabasa akong post ni Crisette Laureta Chu o Kipi Chu sa aking bulang kristal. Nakikita ko ito yung demolition job na gagawin ng administrasyon laban sa mga Duterte. Nabanggit niya kay Mayor Baste, magpapalabas sila ng mga samut-saring mga nahuling mga pulburon, pinagbabawal na gamot na wala namang nagme-may-ari. Bulang kristal yan ni Kipichu. At ito na nga, tumampad sa article na nabasa ko, nakumpiskang mga illegal nga, kailang sino ang nagmamayari? Para bang yung last year ba yun, yung lumulutang na lang yung mga pulburon sa dakaragatan, mamaya punta ng authorities, kinuha na o accomplishment na lang yun. Sabi na ng administrasyon na ito ang tunay na accomplishment. Nakakakuha tayo ng mga illegal na gamot na walang
namamatay, walang dugong dumadana, kailang lumulutang lang. Di ba? Ang daling magpalutang. So, sana panganlan kung sino yung nagmay-may-ari. Kasi, of all places, bakit Davao City pa? So, yun ang punto de vista ni Kipichu na sisirain nila ang Davao City dahil magpapalabas sila ng mga confiscated pulburon left and right yan. So wag na tayong magtaka sa susunod pang mga panahon na tuloy-tuloy ito pagkumpiska ng mga pinagbabawal na gamot sa Davao City. Yan. Si Pulong Duterte, paano nila sisirain si Pulong Duterte? Sisirain nila si Pulong Duterte through dito kay Congressman Yap, yung magkapatid na Yap. Iipitin nila yan, yung Yap na yan, mamaya ituturo, idadawit si Pulong Duterte sa flood control scandal. Yan, bulang kristal. Si BP Sara naman, paano nila sisirain si BP Sara ngayong 2026? Yung pa rin. Impeachment at saka through ombudsman. So, next month, February, manda na po tayo dahil sigurado yan, nakahanda na ang mga impeachment complaint na isasampa kay BP Sara at according to Senator Amy, yung budget ng 2026 nakalaan yan parang incentive na naman ng mga kongresista na pipirma sa impeachment case laban kay VP Sara. So, umiinit po ang labanan. Sabi nga ni ex-Senator Trillanes, itong 2026 ang their remaining chance para pabagsakin si VP Sara through impeachment. Pag hindi nila matanggal si VP Sara through impeachment this year, wala na. By next year, 2027, going to 2028, unstoppable na si VP Sara sa kanyang pagkapanalo sa 2028. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. O karon mo na niyang matagaan og yero. Oh, nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. Oh, so kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud oh. Tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay ga. So si nanay mo na siyang yung balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? Dako among pagpasalamat kay naapil mi aning hinabang masin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani, tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. Oh, so tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. nga anak. So nag-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw ang iyang anak. So Na ako'y high school. so na siya high school. So asa imong bana nay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan kutsin na ilisdang gyud ang among atop dili nami tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan mi og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud mi busa ang among atop kun wala mi natagag hinabang
di gyud mi Oo, kailis. so permi gyud mo tuluan nay. Permanente gyud tulo ang among ato. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sine. Sige nay, salamat po.